pero actually meron kang me time mo for the Lord. Yung sarili mo, kung kailan mo gustong gawin sa Panginoon, yung time na yun, tapos nai-enjoy mo, doon tayo nag-grow. Doon natin nagiging clear na nagsasalita pa rin ang Panginoon hanggang ngayon. And doon ka naman ma-excite kasi ako nakikita ko, lahat ngayon iba. Ang dami yung mga meaning noon. Like for example, dati ang faith, ayun na, pupunta na tayo doon. Sa ano, huwag na lang, sa next Sunday na lang, balik kayo sa linggo para matalakay natin yung part na yon. But today, we will talk about character before dreams. Yan yung title ng message natin ngayon. Pag-usapan natin, yung character muna bago yung mga pangarap. Lahat naman tayo, naniniwala ba kayo? Lahat tayo may pangarap. Natural. Ako din, may pangarap din ako sa sarili ko, sa mga anak ko, sa new life, sa mga tao, at sa bansa natin. Nangangarap pa rin ako sa bansa natin na mababago, maayos, at mag-e-exalt ng Panginoon yung bansa natin. Amen? Kaso kailangan pa rin tayong mangarap. Kaya lang, regalo yan. Alam niyo ba, yan yung isang bagay na walang puhunan? Yung dream? Kaya iba sa inyo, wala namang puhunan, pero ayaw pang mangarap. Tinitipid pa yung sarili. So kung wala namang puhunan, yung pangarap, bakit di nyo lakihan, laliman, damihan? Bakit hindi nyo palawakin, wag lang sa sarili nyo mga pangarap hanggang sa labas, sa pamilya, papunta ng community, papunta ng city, papunta ng nation, papunta ng mundo. Kumbaga, palaki yung pangarap natin. Wala naman kasing bayad yun Sabi mo nga sa katabi mo, wag mo nang tipirin. Wag nyo nang tipirin yung pangarap nyo para sa sarili nyo lang. Lakihan nyo na po. Kasi dreams are gift. Pero alam nyo kung saan nakabalot? But character is the wrapping that keeps them. Yung mga pangarap natin, regalo, pero ang nagbabalot dyan yung ugali mo. Kung ba't may mga pangarap na hindi natupad, ang nagwasak, nag-reveal, nag-expose, actually are characters. That's why it's very important to pag-uusapan natin. Dahil alam ko, marami sa atin gustong mangarap. Gustong makuha, makita, mahawakan ng mga bagay na nais niya sa buhay. Kaya lang, na-realize ko, by reading mula Genesis ngayon, bumabalik na naman ako sa Old Testament, reading it. Doon sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, pag binabasa ko, talagang si Lord, ang kanyang focus is always to build the character of the people before God to fulfill their dreams. Lagi muna niyang i-build yung character ng mga tao. And then hindi siya madamot na ibigay yung mga pangarap o mga bagay na gusto natin na ikabubuti natin. Kaya si Lord, may nire-required sa atin. Na-realize ito, ang sumulat nito si Solomon. Sabi niya, 16:3, commit to the Lord whatever you do. Basta ano man ang gagawin niyo, kahit ano yan, pag-aasawa man yan, pag-negosyo man yan, pag-aanak man yan, pag-aaral man yan, pagsisimba man yan, pag-babakasyon man yan, whatever you do. Kahit ano daw, sabi niya, i-commit natin kay Lord. Pag nangyaring kinukommit natin sa Kanya, na-establish yung plans natin. Pero pag hindi mo kinukommit kay Lord, paano yun, Pastor? Paano ba kinukommit kay Lord? Pag sinabi misa kasi, mga cliche yan Commit, ano nga ba yung commit? Paano? Anong gagawin mo? Yung bang ibig sabihin, bago mo gawin ng isang bagay, you ask people. Kasi God is in people Nagtatanong ka sa mga tao. Nakikinig ka sa mga sermon. Sinusulat mo yung mga, alam niyo ba, yung brain nyo mas nakaka-cope up kapag nagsusulat kayo. Nagno-notes kayo. So, by doing that, nakukommit mo yan sa Panginoon. Pinepray mo muna bago ka mag-decide. Kinakausap mo ang Panginoon, ng Espiritu Santo, na Ama, Panginoon. I-reveal mo nga sa akin. Bigyan mo ako ng kutob, vibration, intuition. Bigyan mo nga ako ng word. Whatever term kasi yan. Iba-iba kasi ang termino sa iba na nagwo-work So kung ano man yung pangungusap, bigyan mo nga ako ng mga ganyang mga sign, tanda, or exact word instructions para nakukommit natin. Ang nangyayari daw, na-establish yung plans natin. Sa dream, meron tayong dream sa career, sa ministry, sa family, sa success, sa lahat, lagi tayong may ganyan. Hindi ho yun masama. Pero here's the truth. Here's the truth. God is more interested in our character than our comfort. Alam niyo ba, mas focus ni Lord yung karakter, ugali, kaysa sa comfort. Kaya kapag nagre-request tayo ng comfort, para halimbawa, Lord, pag-apuyin mo ako, kailangan mo dumaan sa apoy. Yung ba, gustong maging on fire kay God, pero ayaw naman dumaan sa apoy.
Alam niyo yun, minsan humihingin, Lord, give me boldness. Ba't ka bibigyan ni Lord ng boldness kung hindi ka dadaan sa mga mahirap na sitwasyon? Kaya mo kakailanganin yung boldness, yung strength, kasi alam niya, may pagdadaanan kang mahirap. So when you're asking for boldness, be careful with what you pray for. When you're asking for wisdom, saan mo gagamitin? Di sa mga komplikadong bagay. Huwag tayong hingi lang ng hingi na hindi natin alam kung bakit natin hinihingi. Pag humihingi ka ng strength, kasi alam mong may pagdadaanan kang manghihina ka o nanghihina ka. Pag humihingi ka ng boldness, alam mong mayroong decision making na kailangan mong tayuan. Pag humihingi ka, for example, ng wisdom, knowledge, understanding, kasi alam mo na may mga bagay sa buhay mo. Alam naman pati sa pagpili ng ulam, pinepray nyo pa ba yun? Alam mo, nasa palengke kayo, nagpe-pray pa ba kayo ng knowledge, understanding kung ano lulutuin nyo? Siguro hindi naman kailangan nyo, ikaw mismo, kala mo yun eh. Pero pag hinilin mo yung understanding, it means you're going through a tough times or you will be on a tough times na talagang hindi madaling desisyonan. So, hindi yung pala madali, no? Na humingi kay God? Yes. Yes. Kaya ngayon nakakala ko, ganun ka-easy, totoo naman yun. Pero pag may hinihingi ka, alam mong behind it, meron kang hindi kaya. Sabi ni Pastor Paul Chase, yung mga bagay na kaya mong abutin, ambition. Ambition mo. Pero mga bagay na hindi mo kayang abutin, vision yan ni Lord. Si Noah, kaya niya bang mag-build ng ark? Hindi. Kay Lord kasi yun eh. Yung pinagawa sa kanya na mag-build ng malaking arkong kasya lahat ng pares-pares na hayop. Eh, vision yun coming from God. That's not an ambition. Pero kung kaya mo namang gawin, sabi ni Pastor Paul Chase, you pray things that you cannot do. Sabi niya, kung magdadasal daw tayo, ipagdasal natin yung mga bagay na hindi naman natin talaga kayang gawin. Kasi nga naman, ba't mo idadasal pa yung kaya mo naman na gawin? Yung mga hindi natin kaya, yun ang masarap idasal sa Panginoon. He will not give us something that we are not ready to handle. Ngayon na-realize ko, hindi pala talagang madali na mag-handle ng palaki na ng palaki. Mahirap pala, kakailanganin ko pala talaga ang tulong ng marami. You know, yung lang may gagawin kang isang bagay para sa body of Christ, you will need the help of everyone. Para ma-accomplish mo eh. Kaya talagang walang magyayabang na ikaw yun eh. Talagang kailangan natin ng isa't isa. Sabi mo nga, I need you. Sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, I need you. Kaya lang, nakakita na ba kayo ng bahay na walang pundasyon? Madali yung magiba. Ganon din yung pangarap. A dream without character is like a house without foundation. Pagdating ng storm, bagsak yan. Bagsak yan. Ang isang mabilis na mga success, mabilis na mga pinagkakitaan, mabilis na mga nakuha, pagka dumating na yung bagyo, bagsak yan. Bagsak. May mga tao, magaling naman, mahusay naman, talentado naman, gifted talaga. Pero bakit hindi talaga, yung hindi nakagaang, hindi na mayagpag sa buhay. Alam niyo kung bakit? May mga banda nga na mahuhusay, magagaling, pero hindi sumikat. Sumikat man, mabilis, pero nawala din agad. Alam niyo kung anong madalas nagiging problema ng mga banda, ng mga mahuhusay, magagaling ng mga tao. Alam niyo kung ano? Character. Character, sa totoo lang. Sabi ni John Maxwell, your talent can take you to the top. Pero alam niyo, your character will keep you there. Dadaling ka ng husay ng salita mo sa pero yung character mo ang tutulong sa iyo para manatili doon. Para manatili sa part na yan. So, ibig sabihin, pag hindi nyo pa pala nakukuha yung mga bagay na gusto natin, alam nyo kung anong dinidil sa atin ni Lord? Tayo mismo. Baka hindi natin mahahandle. Character mismo natin, yung ugali mismo natin. Baka God is just preparing you for what He has prepared for you. Kung mga piniprepare ka lang ni Lord sa bagay na hinanda talaga sa iyo ng Panginoon. Sa akin, makita ko, mas importante yon. For me to be prepared. Parang if heaven is a place yan to a prepared people. Kumbaga, yung lantayan ng ginto na dadaanan natin na descriptions ng Revelations, kung ililiteral mo yon, naka-ready na yon. Kung ililiteral mo yung mansyon na hinanda ng Panginoon, naka-ready na yon. Pero ang tanong, naka-ready ka ba? Sabi mo sa katabi mo, naka-ready ka na ba? Isipin nyo, akala ko nga halimbawa kayo, bigyan kayo for example,
bigyan kayo ng isang malaking bahay. Bahay lang. Tapos sa kamay na gusto ng malaking bahay, 3-bedroom. Kaya lang, ang mahal ng kuryente noon, ang milyar noon, ang daming maintenance ka doon, mabubulok kagad yun. Di mo siya ma-maintain eh. Di mo mababayaran yung kuryente, lahat pa ng room air condition, tapos mag-isa ka lang doon, no? I mean, talaga siyang meron talagang kaakibat pala talaga na mahanda natin yung sarili natin. Number 1, God shapes the person before the dream. Yung pangarap na pwedeng ibigay sa atin ni Lord, talagang easy-easy pala sa Kanya yan. Bigyan tayo ng facilities, bigyan tayo ng people, bigyan tayo ng finances, bigyan tayo ng idea, ng strategy, bigyan tayo ng lahat ng mga bagay na pwedeng isang snap lang sa finger ni Lord, makukuha naman natin eh. Pero, baka mamaya pagkabigay sa atin, masayang lang lahat, hindi na bumalik sa atin. Matroma ba yung tao sa atin? Yung bang madala sa'yo? May mga tao pa naman nakakadala. Naintindihan nyo ba yon? Minsan nakakadala yung katabi mo no? Baguhin mo lang yung tono, gaganda, nakakadala. Pero pag binigla mo, nakakadala. Pero minsan, alam mo, people will exhaust you, will drain you. Kaya kailangan yung character mo naka-prepared para pag sino man tao, anong klaseng mga tao man yung makasalamuha mo, prepared ka. Pag binasa nyo yung chapter 37 hanggang chapter 50, so mahaba, alang mambasahin pa natin yung buo. So chapter 37 hanggang chapter 50 ng Genesis, tungkol yun kay Joseph. Si Joseph, nagkaroon ng panaginip, dreamt of greatness at 17. 17 anyos siya, nakapanaginip siya ng talagang ibang klaseng dream, ibang klaseng pangarap, ibang klaseng kadakilaan. Pero before this dream came true, alam niyo kung ano nangyari sa kanya? He went through betrayal, slavery. Alam mo kung ano matindi? False accusations. Napagbintangan siyang rapist ng rape At kung ano-ano pa. Nakulong. Grabe no, why? Why? Alam niyo kung bakit? Because ang sineshape sa kanya, bakit merong betrayal, slavery, false accusation, and prison? Alam niyo kung yung sineshape kay Joseph? Humility, patience, and forgiveness. Para pagdadating na yung time, nahaharap na siya doon sa kanyang mga kapatid, sa kanyang bayan. Pag nandun na siya sa posisyon ng power, ng authority, alam mo kung anong dapat meron sa kanya? Una, humility. Kailangan maintindihan mo yung pinagdaanan ng mga tao at pinagdadaanan ng mga tao. It keeps you humble. It keeps your feet on the ground. Kumbaga, kailangan mong matutunan yung pasensya sa iba-ibang klaseng mga taong paulit-ulit na lang. Mga tao na talaga namang it will, mapipikon ka talaga. Sa paulit-ulit, parang nagigits ba nitong taong ito? Yung bagay na ugali niya, yung ganito, pero alam mo, yun yung tuturo sa'yo na Lord Paano mo i-handle yun Yung patience, yung forgiveness, yung humility, kahit may authority ka, isang kumpas mo lang, pwedeng pugutan ng ulo yan. Kasi pwedeng gawin ni Joseph yun pag dumating yung time, na yung mga kapatid niya haharap sa kanya, kaya niyang ipapatay talaga lahat. Kaya niyang ipaubos, ipakain sa mga leyon, ikulong, ilibing ng buhay. Kaya pag wala yung humility, maninirya ka talaga. Pag walang humility, mananadya ka talaga. Pag walang understanding, forgiveness, patience, or character, alam mong gagawin mo? Talagang yung mga tao, kukontrolin mo, sisiilin mo. That is why it's very important kay Joseph. Si David, at young age, teenager itong si David, inanoint na siya para maging king. Bata pa lang pwede na maging king, pero nangyari ba? Hindi. It takes a lot of time, waited years. Ano nangyari? Fighting lions, bears, and even Goliath. Tapos tinuruan din siya paano takbuhan si Saul. Paano umiwas kay Saul. Paano wag makipaglaban. Paano mag-shut ng mouth. Paano umiwas na lang. Why? Before the throne. Kailangan i-build sa kanya yung courage and dependence on God. Kahit kayang pumatay ni David, napatay niya nga si Goliath, si Saul pa. Pero alam niyo, tinitrain kay David, self-control. Alam niyo kung anong inaalis na Lord kay David? Yung pusok ng damdamin.
na baka magawa niya, masabi niya, maisip niya yung bagay na hindi kanya pinapagawa ni Lord. And because he was been able to do that, na not to even kill the man who wanted to kill him every day. Alam niyo kung nangyari? Then, sabi ni Lord, His kingdom will know no end. From the lineage of David, nanggaling si Kristo, ang Panginoon natin. Kaya lang, it takes time, character. Si Joseph, si David, si Moses, 40 years, change ni Lord yung character. 40 years, 40 taon, spent in the wilderness. Kumbaga, kung 40 years ago pala, mas maganda niyang i-lead yung mga Israelita na 3 million. Kasi nasa position siya na Prince of Egypt. May power, may sundalo, may kakayanan, may skills, may authority. Pero hindi time. It takes 40 years. Na wala na siyang authority, wala na siyang power, wala na siyang sundalo, wala nang kahit na yung espadang meron, tungkod na lang ang meron. Yung kingdom na meron, yung mga utosang meron, wala na, mga tupa na lang at under the submissions of Jethro. Nagsasabit pa sa sabyanan niya. Sa isang malayong kabundukan, 40 years nandun siya. Why? Kasi bago mo pala i-lead ang isang nation, it really takes a heart. Kaya bansa natin, ang daming gustong mag-lead pero hirap na hirap i-lead, no? Kasi nga character is very important. Sa bagay, wag na yung bansa, yung bahay na lang nga natin eh. Di ba magpalaki ka ng isang bata para daw kang nagpalaki ng isang village? Isang bata pa lang yan, ha? So, ibig sabihin, how you will control yourself, mahirap talaga. Kaya kailangan talaga natin ng Panginoong Diyos. Amen? Kailangan magtiis eh. Kailangan mo talagang ipaglaban kung minsan, James 1:4, sabi niya, let perseverance finish its works. Para daw mag-mature tayo, maging kumpleto na hindi nangangailangan ng anuman. So yung perseverance na yan, pagtitiyaga at pagtitiis, imamatured ka niya. Kaya pala, alam nyo, sa totoo lang, mas masarap kasama yung matured kaysa sa mapera. Pansinin nyo, yung lagi yan nililibre pero araw-araw ka sinusumbatan. Kaysa dun sa isang taong matured, na talagang laging mag-iintindihan at iintindihin ka. Gusto nyo bang maging happy? Alam nyo ba, God is more concerned in your holiness than in your happiness. Mahalaga kay God yung holiness mo. Bago yung happiness mo, mahalaga sa Kanya yan. Kaya dapat inaalagaan, tinitake care natin yan. Minsan iniisip natin, kadalasan, Lord, bakit ba ang tagal-tagal kong makuha yung mga bagay na ito? Promotions, pera, kalusugan, tong taong ito, yung pirma ng kontrata, breakthrough, mga promises, mga answered prayer. Again, preparation time is not or never a wasted time. Lahat ng mga preparation na yan, hindi yan masasayang. Kaya tandaan po ninyo, lahat ng bagay na hindi nyo pa nakukuha, piniprepare ka na ni Lord. Amen! Ibig sabihin, before God works through you, He first need to works in you. So kung gagamitin kayo ng Panginoon, kailangan muna i-fix niya yung mga bagay na nasa loob natin. He need to works in us. Before, for us, and through us. Kaya pala si Lord, ang unang ginawa niya, nanirahan sa atin. Hindi niya tayo binago sa mga kondisyon, sitwasyon, or personality natin. Ang ginawa ni Lord, He decided to remind us that He resides in us. Bakit? Para meron tayong empowerment na kaya ko to, nasa akin si Kristo eh. Kaya ko ito, magagawa ko ito. Why? Because Christ lives in me. I am the temple of the Holy Spirit. So kaya ko to, may Espiritu Santo, may Christ. Why? Kasi ang interest ni Lord to works in us sa loob natin. Bago tayo gamitin ng Panginoon sa ibang tao, gusto niya muna tayo, actually, ang i-deal niya personally sa mga buhay natin. Nakakita ko na ba kayo ng tao nung magkapera, yumabang? Ang dami, no? Samantalang dati, siya nangungutang sa'yo. Nung siya nagkapera, hindi ka na nabayaran. Eh, sinasabi daw yung, yung nakatungtong sa kalabaw? Langaw. Hindi pala ganun pala. Yung langaw, pag nakatungtong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya doon sa kalabaw. You know what? Dreams without character can destroy us. Talagang i-destroy tayo ng mga dreams na yan
pag hindi talaga maganda yung character. Nakita ko, I have seen it. Yung mga pastor nga, at saka yung mga ibang mga tao, alam nyo kung bakit kumisan lahat ng mga gustong atinan, pwedeng atinan, alam nyo kung ano hinahabol nila? ID. Minsan, kaya may tinatawag na idolatry. Yung magkaroon lang ng mga ID ng PNP, ID ng ganito, para pagka hinuhuli sila, oh, pastor ako, pero may ID, pero ganun. May idolatry ba? Yung bang may mga makuha ng mga bagay, tulad ng posisyon, title, kaya everybody actually, minsan yun doon ka makikita, masasaktan ka sa body of Christ. Na maraming mga nandiyan na sa lingkod ng Panginoon, they are doing na hindi naman dapat nila ginagawa. Dreams actually, gustong-gustong bigay ni Lord yan. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto niya yung pangarap mo na yan. Kaya lang, look at this. If we are not ready, blessing become burdens. Pag hindi kayo ready, kumuha ka ng motor, wala kang panggasolina eh. Pag di ka ready, wala ka ng panghulog, wala ka pang panggasolina, hahatakin yan. Tapos namumroblema ka pa araw-araw. If you are not ready, yung blessing na akala mo, nagiging burden. Kaya kailangan muna actually, ma-prepare muna, sabi ni Ed Lapis, kung takot kang maggagasgas yung mga sasakyan nyo, huwag kang magkotse. Kung takot ka, for example, maputikan yung mga motor nyo, huwag kang magmotor. Kasi talagang mangyayari yan eh. Kaya lang inaano niya, kasi yung iba nakapatay dahil nagasgasan yung kotse. Totoo. May mga nagsuntukan, may mga nagkaroon ng mga road rage, dahil lang sa, yung iba nga hindi pa nagasgasan eh. Naanuhan lang, yung nagkatapatan lang, na overtaken lang, bababa ng mga sasakyan, makikipag-awa, yung blessing na sasakyan mo, naging burden mo pa, nakulong ka pa dahil sa kotse na yan. Nakulong ka pa dahil sa motor na yan. Nangyari pa yung mga bagay na hindi dapat mangyari dahil dyan sa ginagawa mo. Kaya minsan yung blessing hindi nagiging burden pag hindi maayos yung ugali natin. Si Saul, example, si Saul, anointed king, pero lack of obedience. Pero anointed siya. Inanoint naman talaga siya ni Lord. Kaya lang lack of obedience. Ano na gano'n sa kanya? Yung kanyang insecurity and disobedience destroyed him. Napaka-insecure ni Saul. Kitang-kita mo yung story ng Bible, napaka-insecure niya. At the same time, sumusunod naman, kaya lang 50-50 sunod. Sasabihin, ubusin. 50% lang ang uubusin. Hindi lahat gagawin. So, having dreams without discipline is dangerous. Kaya pala pagka kasi nagsisimula kayong magdasal ngayon ng mga pangarap ninyo, tingnan mo muna kung paano mo didisiplinahin yung sarili mo. Alam nyo, I have seen in the body of Christ, Pastora Gloria, people prayed for, nag-fasting, para lang magkaroon ng revival, malaking church. Magkaroon ng maraming member, magkaroon ng maraming... Pero naisip ko, ang hirap palang magpalaki ng tao, no? Lalo pag malaki na yung tao. Mahirap mag-alaga. Sabi nga ni Pastor Bill Wilson, it is easy to build boys and girls than to repair men and women. Sabi ni Mang Kanor, madaling alagaan yung tuta kaysa yung aso. Kasi nga yung tuta, maaano mo pa masusweto mo pa, pero yung aso nangangagat na eh. Yung mga bata, okay pa, maintindihan mo pa yung kakulitan, kaya pag may mga tumatakbo-takbong maliliit dyan, huwag yung sipain gano'n ha. Pero pagka halimbawa, mga sinlaki na ni Brother Danny, ang mga lumalakad-lakad dyan, pwedeng ganunin. Pero yung maliliit, wag. Kasi cute pa sila eh. They don't have any innocence eh. Pero alam niyo yung character, pag hindi mo na-disiplina yung sarili mo, talagang magwo-worse. Masasayang yung mga tao, magagamit mo yung mga pera, masisira mo yung facilities. Why? Kasi nga character eh. Ano ba yung character, Pastor? It is who you are when no one is looking. Pag wala ng taong nakatingin sa'yo, yun ka mismo. Tama po ba? Nakatandaan nyo ba nung una kayong makipag-date sa mga girlfriend nyo, sa boyfriend nyo, yung pag hinigot nyo yung sabaw, hindi talaga sumasayad. Konting tulo lang, may ganun ka pa. Pero pag wala kayo doon, nasa bahay ka lang, kung makahigop ka ng sabaw, nakataas papaa mo.
No, hawak-hawak mo yung bowl. Ganun ang higop mo. Pero pag sa labas, pag kumain ka, yung kutsara hindi sumasayad sa labi. Pero pag mag-isa ka na, di ba, nangungulangot ka habang nagkakamay ka pa. Why? Kasi that is who you are when no one is looking. Yun talaga yung ugali mo. Hindi mo mapepekyo yan pag mag-isa ka na. Alam niyo yung gifts and talents, it will open doors. Bubuksan ito ng pintuan yung mga buhay mo dahil sa gift and talents. Pero at sino mananatiling bukas yung pinto? Character. Yung character ang mag-o-open sa'yo yung gifts and talents mo mag-o-open sa'yo ng door. Alam mo, para wag magsara yun, bantayan mo yung ugali mo. May mga tao, pag titiwalaan ka, kaya ka naman natanggal kasi ugali mo eh. Minsan, hindi naman ang Diyos lang nagsarado actually ng mga pintuan sa'yo. Minsan, ginagawang or ginagamit natin excuse yan eh. Tapos na yung season ko. Hindi, pangit yung ugali mo. Minsan, ginagamit yan eh. Tapos na yung season ko. Nagsarado na ang doors of opportunity sa akin. Hindi nagsarado. Pinagsaraduan ka talaga. Why? Because of character. Because of character. Sa totoo lang, success will expose what preparation failed to address. Dapat nung mga time na nag-undergo tayo ng mga process, ng mga discipline, dapat tinake care natin yun eh. Kasi pagka nag-succeed ka na, mawawala rin ka agad yun. Kasi alam, hindi ka pa talaga ready. Kaya ngayon, na-realize ko na, okay lang ma-delayed. Sabihin nyo nga, okay lang ma-delayed. Better to be late and ready than to promote and destroyed. Mas magandang ma-delayed na lang yung mga bagay na hindi pa natin kailangan. O kailangan mo, pero dahil hindi pa maayos yung ugali natin, baka magandang ma-delayed muna. Kesa nakuha mo naman, and then na-promote ka nga, na-destroyed ka naman. But ano ba ginagawa ni Lord sa delays? God uses delays and to test, to build our character. Ginagamit ni Lord yung delays and test to build yung character natin. Kaya pala minsan, hindi natin kagad nakukuha. Ako nakita ko ngayon, bago tayo talaga bigyan ni Lord ng building, kailangan ma-build muna yung character. Bago tayo bigyan ni Lord ng isang established business, kailangan tayo muna yung ma-establish. Bago tayo bigyan ni Lord, sa totoo lang, ng maraming mga tao sa buhay natin, kailangan, ma-establish muna yung character mo. It's very important, lalo pagka nakikita mo na may mga taong mas matalino sa'yo, mas may edad sa'yo, mas may karanasan sa'yo, tapos starting to listen to you. Pag nagsisimulang maging mahalaga yung boses mo sa mga tao, you have to be very careful of every word you will say. Pag nagiging mahalaga na yung boses mo sa kanila, kailangan maging maingat ka na. Dito nakita ko, nag-failed ang marami at patuloy na nag-failed. Pag nabigyan na ng mga tauhan, nabigyan na ng mga subordinates, nabigyan na ng mga tao sa paligid na naniniwala sa kanya, ginagamit yon to abuse people. To abuse people. Mantakin mo, may nagpapayo sa akin, sabi ng isang pastor, Pastor, sinabi ko nga sa mga leader ko na kinausap ako ng Panginoon na lahat sila dapat magbigay sa akin ng first fruits. Yung mga ganun. Sabi ko, Pastor, ba't ikaw ang kinausap, sila hindi? Dapat pati sila kinausap din ni Lord. Pero marami gagamitin yung pulpit para ipanghingi sa personal. Sa pang-personal. Maintindihan ko pag ginagamit mo to use for the facilities or other people, pero pang-personal, wag. Alam nyo, mas maganda pag manghihingi kayo, ang ipanghingi nyo ibang tao. Okay lang ba yun pag manghihingi kayo sa iba? Ipanghingi nyo yung ibang tao. Pero pag ikaw wag, pag ginawa mo yun, alam mo kung ano mangyayari, ipanghihingi ka ng ibang tao. Pero pag ikaw mismo yung palagi nang hihingi, mawawalan ka lalo. Ang gawin mo, may kilala kang taong may needs, may pangangailangan. Alam mo kung ano magandang gawin? Ipanghingi mo siya. Oy, by the way, sister, hindi alam ito, pero i-bless natin siya. Kasi pag ganun ang nasa isip mo, then you will be blessed. Ipanghihingi ka ng mga tao. Sabi mo sa katabi mo, iwas-iwas sa hingi. Nabibingi. Yung Israelites, alam nyo, dapat isang linggong mahigit lang. Exaggerated yung isang buwan. Abutin ba naman ng 40 taon?
40 years, ikot ng ikot sa wilderness. Alam niyo kung bakit? May specific verse. Ba't sila ikot ng ikot doon? Kasi tinetest talaga ni Lord yung character nila. Inaayos talaga sila ni Lord. Romans 5:3-4. Basahin natin itong Romans na ito. Suffering daw produces perseverance. Last Sunday ko pa yung verse na yan na nag-keep on ringing in my ears. Perseverance, character, and then character, hope. So again, pag may delay, sabihin nyo nga po, delay. Hindi siya denial, development. Tandaan nyo yan. Lahat ng delays na denial, pero lahat yan, it is development. Kapag may naisip kayo, ba't wala pa ito? May dinidevelop sa akin si Lord. Bakit di ko pa nakukuha yung yes niya? May dinidevelop sa akin si Lord. Bakit di ko pa nakukuha itong perang ito, itong pagkain ito, itong damit na ito, itong bahay na ito, itong trabahong ito? May dinidevelop sa akin si Lord. Lagi nyo titignan yung mindset ninyo, yung emotions ninyo. Pag hindi nyo nakuha, ba't di ko makuha? May dinidevelop sa akin si Lord. Mas maging excited kayo doon. Why? Kasi pag na-develop ka ni Lord, matik na sunod-sunod ng dadating lahat ng yan. Amen? Basta laging tandaan, God never waste a waiting season. Lahat ng waiting season, hindi wasted. Lahat yan, puro, yan, for me yan, for my good, for my good. Laging tayo yan. Alam nyo, kailan nagiging testimony yung mga bagay sa buhay natin? When test been reveals, that pag yung test dumaan sa atin, na-reveal na, ready na tayo mag-testimony. Pag nalagpasan mo yung test na yan, taas ang kamay ng may mataas na pangarap. Every great dreams requires great preparations. Pag mataas yung pangarap mo, laliman mo yung foundation mo. Pag ang building, medyo ang alam ko, nasabi sa akin ni Brian, pag daw yung building, lumagpas na ng 4th floor, magre-required, ng 5th floor ba yun? Magre-required na siya ng elevator. Tama ba, Mabigi? No? Pagka nasa 5th floor na pataas, kailangan may elevator ka na. Why? Kasi pag tumataas siya, natural, hirap na. Naisip nyo ba? Dati may naatinan akong church. Pinag-ispikan ko, yung church nila nasa 6th floor. Ang problema, walang elevator. Kaya pala mura upa, 6th floor. Tapos mga attender, mga matujonda. Mga may edad ho. So sa 1st floor pa lang, una excited ka, bagong ligo, maayos. Diba? Talagang kumakata ka pa, this is the day, this is the day. 1st floor, 2nd floor. That the Lord has made. Medyo umaano ka, yung butas ng ilong mo, lumalaki na. 3rd floor, ayan na, naglalabas ka na ng panyo, pinapawis-pawisan ka na, nasa 3rd floor ka pa lang. 4th floor, nasa 5th floor, gumagapang na, pastor. Pagdating sa 6th floor, impyernong simbahang to. Hindi na heaven eh. Kasi nararanasan mo yung hirap unti-unti. Pero alam nyo, tinanong ko, ilang taon na po ba kayo dito sa church na ito? Ang sagot niya, 13 taon. Grabe. For 13 years, gumagapang kayo papanik. Alam niyo kung ano maganda? Sa loob ho ng 13 taon, yung mga matatandang miyembro doon, hindi mga namatay, lalong lumakas. Na-exercise eh. Yung iba sa inyo, lapad na nga yung daanan, pagdating dito, tulog. Walang exercise. Kaya dapat pumapanik-panik kayo ng bundok. Alam nyo na, ang next church po natin, baka sa taas. Doon tayo sa taas, walang aircon doon. Pero alam nyo, even if, kahit na talagang minsan, alam nyo, pag nagre-record tayo ng malaki, lalakihan mo rin yung puso mo eh. Amen? When character is ready, dreams will follow. Pag ready na yung character natin, dreams will follow. Kahit sa pera, alam nyo, dadating yung mga pera na yan pagka naka-ready na yung character natin. Kaya ngayon, wag na kayo magdamdam sa Panginoon. Wag na kayo magtanong sa sarili ninyo. Wag nyo nang i-blame pa yung ibang tao o lalo ang sarili mo. Para sabihin, Pastor, ba't nawala? Ba't hindi ko nakukuha? Bakit ganon? Yung mga questions na ganyan, shut up. Shut your mind.
And use your heart in trusting. At sabihin nyo, Lord, thank you po. When my character is ready, my dreams will come true. Amen! Si Joseph become governor when he was mature enough to handle power without bitterness. Alam nyo ba, ang dali magtanim ng sama ng loob? Tapos pagka may power ka na, ay naku, sarap mag-kick. Ang sarap mag-dismiss, magtanggal ng mga tao. Pag nandun ka na sa power na yon, masarap biglang tumaas ang kilit para sabihin, ano ngayon? See? Ang sarap gawin nun. Pero nga, hindi magiging governor, second in command si Joseph kung gano'n ang ugali niya. Amen. Kaya walang sumbatan. Sabihin nyo nga, walang manunumbat. Si David became king. Alam nyo ba't naging king si David? When he learned to lead, to have a shepherd's heart. Tignan nyo yung puso ni David sa mga tauhan niya nung hindi pa siya hari. Grabe. Inuuna niya talaga yung mga tao. O kaya siya naging king. Why? Kasi mas mahalaga sa kanya yung puso ng tao eh. Alam nyo ba si Jesus ilang taong prepare ng Ama? 30 years. Para sa ilang taong ministry, 3 years. 30 taon prepare ni Lord, ni God, yung kanyang anak na si Jesus. 30 years. Without doing anything. Pagka-baptize sa kanya, 3 years siyang gumawa ng mga ministries, and then namatay na siya. Napako na sa krus at muli na siyang nabuhay. Pero it took 30 years. Imagine that. Kaya pasensya lang muna kayo sa mga oras. Habakkuk chapter 2 verse 3. For the vision awaits an appointed time. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Minsan matagal lang dumating pero dadating din yan. Amen? Kaya lang, eto nyo kung ano maganda, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw. Though it tarry. Sabi niya, though it linger. Though it keeps you waiting, basta huwag kayong bibigay. Dadating din yan. Why? Number 1 hope, God is never late. He prepares you so that when the door opens, you are strong enough to work through it. Alam nyo, minsan lalagay kayo ng Panginoon sa isang lugar na napakalaki ng pintuan. Baka pag mahina ka, hindi mo siya mabuksan. Sometimes it takes you for a while to give you strength. Dahil sa laki ng pinto ang bubuksan mo, talagang kailangan mo ng lakas para maitulak man lang ito. Amen? Kaya lang, yun nga, pag nadidelayed, hindi ibig sabihin nadidenied. Ano ginagawa ni Lord? Nire-refined. Hindi dinidelayed ni Lord. Hindi rin na dinidenied mismo. O kung dinidelayed man yan, hindi niya dinidenied. Ang ginagawa niya, nire-refined niya para magsakto sa character natin. Amen? Kaya ngayon, whatever delays, God is just developing our character. He is making sure na all blessing will not become your downfall. Ngayon, ganun ko na lang titignan ngayon. Lahat ng bagay na mawawala sa akin, baka mamaya pag nandun yun, maging downfall ko. Lahat ng bagay na hindi ko makukuha, baka mamaya dinidevelop muna ako ni Lord para pag nandyan na, mahahandle ko na, hindi ko yun magiging burden, magiging downfall, magiging cause ng irritation o consumption sa buhay ko. So right now, examine your heart. Lahat tayo na nandito po ngayon, why don't we examine our heart? And let God shape us. Let God works in us right now, before, through us, and for us. Hilingin natin sa Panginoon, Ama, ano nga ba yung mga nakaraang nasa puso ko noon dati? Noong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan o taon ng buhay ko? What are those things? Be faithful in small things. Sa maliit na bagay, wag muna kayong humingi ng malalaki. Ang hilingin nyo kay Lord ngayon, mga small things. Tandaan nyo, great doors swing on small hinges. Yung mga malalaking pintuan, maliliit na mga uwang lang muna. Pag may mga uwang na maliliit, yung mga hinges na maliliit, magtutuloy-tuloy na yung pagbukas ng yan. Pero you need to be faithful. Trust God's timing. Pagtiwalaan po natin yung timing ni Lord sa buhay natin. And finally, will you please stay teachable? Pwede po ba maging teachable tayo palagi? Yung pwedeng maturuan, pwedeng makorek, pwedeng mapaalalahanan, at pwedeng mapagsabihan. Why? Because that will keep your character
fixed and strong para sa mas malalaking dream na bibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Every head bow, habang nakaupo kayo, sige lang, upo lang muna kayo. Head bow, eyes closed. Hallelujah. And have some personal time. Sige lang, habang nakapikit kayo, examine your heart and ask, Lord, masyado ba akong mga nagmadali? What are those things, Lord, that keep me irritated dahil hindi ko nakuha yung mga gusto ko sa work, sa family, sa people, yung mga expectations hindi po nangyayari. Today, we surrender to you our character, our thoughts, our lifestyle. Sinusurrender po namin sa iyo, Ama, yung aming pong mga pag-uugali. Kung naging irritable kami dahil hindi namin nakukuha yung expectations namin, gusto namin. Today, Lord. Today, Lord. Let your perfect plan crafted us. Guide us. Let your perfect timing dalhin kami sa mga panahong tama para sa amin, wag sa aming sariling panahon. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this song. Kantahin natin ito. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure. I know for sure. All of my days are held in your hand and crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, To live all my life. to live all my life through your eyes. I'm captured. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me and guide me, Lord. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Lord, right now, Panginoon, I pray for all of us. Lalo ako, Lord. All of us, including me. Sa aming pong mga pag-uugali, i-refine mo kami, Lord. In this defining moment ng buhay namin, i-refine mo kami, Lord. Ayusin mo yung aming isip, aming mga salita, mga decision making, Lord. Yung aming pong mga pag-uugali. Hindi para maging karapat-dapat sa iyo, dahil alam namin pinapaging dapat mo kami, Lord. You made us righteous, Lord, accepted in the beloved. Pero Lord, para sa mga tao, para sa aming sarili at sa aming mga kapwa,
I-fix mo po kami, Lord. I-develop mo kami, Lord. I-add mo yung kailangan sa buhay namin. I-increase mo yung faith namin. Turuan mo kami na lalo pang, Ama, maging mapagtiwala sa iyo. Ayusin mo po yung puso namin, Lord. Baka meron kaming hindi mga nakikita, hindi po namamalayan, eating us up inside. Kinakain na pala kami ng pride. Hindi namin namamalayan minsan, kinakain na kami ng sama ng loob. Nababalot na yung puso namin sa mga tampo, hinanakit. Baka minsan, Lord, masyado kaming nagiging worrying, lagi nag-aalala, natatakot. Baka minsan, dahil sa mga gano'n, nagkakaroon kami ng insecurities, sumasama tuloy yung ugali namin. Kung meron man po kaming mga kinatatakutan, na mga bagay na naisip, nakita, narinig, yung mga assumptions po namin. Kung meron naman po kami, Lord, na mga bagay sa buhay namin ngayon, here we are, Lord. Here we are. Let the Holy Spirit move. Let your word, Lord Jesus, speak louder sa heart namin, Panginoon. Whatever things that needed to be fixed sa life namin. Yung pangarap, breakthrough, answered prayer, nandyan lang yan. Anytime you can give that, Lord. Anytime. Alam namin, Lord, it's sobrang lapit na, abot na. Pero Lord, mas excited ka of who we are becoming. Mas excited ka sa kung sino kami nagiging, hindi lang sa harap mo, Lord, pero most importantly, sa harap ng mga tao. Mas importante sa iyo yung sino kami magiging sa harap ng mga tao as your ambassador, as your reconciliation party or representative. Importante yun sa iyo, Panginoon. Yung yung mga magiging dating namin sa ibang tao. Importante yun sa iyo. Dahil sa iyo, Lord, with our mistake and flaws and everything, wala naman kaming pwedeng maitago sa iyo. Kaya hindi para sa iyo eh. Alam mo naman lahat ng kabulukan, kakulangan, kalokohan. Alam mo naman lahat, Panginoon, ng kapalpakan namin. Pero ang nais mo, yun para sa bawat isa. Sa asawa, sa anak, mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-churchmate, ka-workmate. So here we are, Lord. Baguhin mo po kaming lahat, Panginoon. Unti-unti man kung kailangan. Kung di namin kayang biglaan, Lord, little by little, glory to glory, step by step. Ganun naman kahaba ang pasensya mo, Lord. Ganun naman kahaba. Kaya marami pong salamat. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life. I give my life to the Father's hand. Sabay-sabay tayo. Hold me, guide me, Lord. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Lord, thank you po for the strength para hilingin ito sa iyo. Na i-mold mo kami, Lord. Hindi naman madali po talaga yon. Madaling kantahin, pero Lord, pag minumold mo na, there is breaking. There is really a breaking happening. Madaling kantahin yung take us, giving our life, Lord, madaling kantahin. Pero Panginoon, yung maging mabait na, yung gawin na, yung i-apply na, doon namin kailangan ng strength. And tonight, Lord, or today, we are getting that strength from you, Lord. We are getting that anointing from you, Lord. Yes, God. We are getting that strength from you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. By the way, announcement, mamayang gabi tayo, paglabas ng buwan,